Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin, mga bulag na gagaling. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding iyon, si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad ng sa bata. Oo, Ama, sapagkat gayon ang ikinalulugod mo. Ibinigay na sa akin ng aking Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak, at yaong marapating pagpahayagan ng anak." Humarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na hindi naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang inyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad din nilang mapakinggan ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Sipo muna lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Ang tema po ng ating ebanghelyo sa araw na ito ay pagpapakumbaba at kababaan ng loob. Narinig natin ang mga pahayag ni Jesus Nazareno. Una, siya ay nagpasalamat sa Ama. "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at matatalino, at inihayag sa mga may kaloobang tulad ng bata." At alam naman nating lahat, ang kalooban ng mga bata ay isang kaloobang punong-puno ng
pagpapakababa. At sinunod pa ni Jesus Nazareno, "Oo, Ama, sapagkat gayon nga ang ikinalulugod mo." Mga kapatid kay Kristo, tunay ngang kinalulugod ng Diyos ang isang taong may busilak na puso. Uulitin ko po, sapagkat ito'y napakahalaga, ikinalulugod ng Diyos ang isang taong may busilak na puso. Taong taglay ang kababaang loob at pagpapakumbaba. Sa ating buhay, sa kasalukuyan, marami sa atin naghahangad maging mataas. Marami sa atin naghahangad maging bida. Marami sa atin naghahangad ng kasikatan at karunungan. Ang gusto pa ng iba, yung mabilis na pamamaraan. Minsan, nakakalimutang dumaan sa tama at mabuting proseso. Makuha lang ang kanilang pangarap sa buhay. Nakalulungkot isipin na usong-uso din sa ating kapanahunan yung tinatawag na crab mentality, na kung saan hinihila mo pababa ang iyong kapwa para maiposisyon mo lang ang iyong sarili. Uso din sa atin yung tinatawag na pakisuyo at pagbibigay ng pera o lagay. Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, ilang beses bang ginagamit mo ang iyong posisyon, pera at impluensya para maisulong mo lang ang iyong personal na kapakanan? Ilang tao na ba ang iyong inapakan para lamang mauna ka? Kaya minsan, tayo rin mismo ang yumuyura at hindi nagbibigay ng tamang dignidad o respeto sa isang posisyon, ahensya o tanggapan na ating kinabibilangan. Mga kapatid, huwag nating kakalimutan na ang respeto ay kusang ibinibigay. Hindi po natin yan pwedeng ipagpilitan. Uulitin ko, ang respeto kusang binibigay at hindi yan pwedeng ipagpilitan. Ibig sabihin, ang respeto ay bunga ng ating sinseridad at mabuting pakikipagkapwa-tao. Kapag taglay natin sa ating puso ang mabuting pag-uugali, ang tamang asal, mangunguna dapat sa ating buhay ang pagpapakumbaba at pagpaparaya. Kaya nga, lagi nating tatandaan na habang pinipilit natin ang ating sarili sa katanyagan at karangyaan, lalo namang ipagkakait ito sa atin. Sapagkat paulit-ulit ang paalala ni Jesus Nazareno, ang sino mang nagnanais mauna, dapat mahuli. At ang mga nahuhuli, alang-alang sa paglilingkod at pagmamahal, ay ang siyang inuuna ng Diyos. Kaya habang itinataas natin ang ating mga pansariling kagustuhan, lalo naman tayong ibinababa ng pagkakataon.
tandaan natin na sa Diyos ang tunay nating karangalan. Mga kapatid kay Kristo, maunawaan sana lagi natin na ang misteryo ng Diyos ay hindi nakasalalay sa isang pusong mapagmataas. Ito ay nakasalalay sa isang pusong mapagkumbaba. Ang isang taong mapagmataas, mahirap niyang makita sa kaniyang buhay ang kabutihang loob ng Diyos. Kaya ang hamon sa atin, limutin natin ang ating mga sarili, alang-alang sa pagmamahal at pagmamalasakit. At kaya ng ating laging sinasabi, matuto tayong magpasalamat sa lahat ng biyaya at bawat grasya na ating natatanggap sa ating buhay. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.